ang Dios magabuhat o makabuhat sa gitawag o turn sigsoon o makahimo kanang makahimo siya o pwede siya nga mugamit sa gitawag og tunog aron to na ang iyang katuyoan hitabo nga ni sa text sa atong kinabuhi. Open your Bible in the book 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 from verses 1 up to verse 10. Sa King James Version niya akong gamit, no? It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. I knew such a man whether in the body or out of the body I cannot tell, God knoweth. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. For such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which is set me to be, or that he heareth of me. Lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a turn in the flesh, the messengers of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that I might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am awake, then I am strong. Magamputan, Lord, salamat kayo sa laing Domingo yung gihatag ni kanamo, God. Mag-aabli ka sa mong salabutan karon, magadihog ka sa imong alagad karon, Holy Spirit, makikistorya ka sa kanamo, nga sa matag pulong nga magawa sa baba sa imong alagad, maga-penetrate kini sa matag sa kasing-kasing. Cover this place, Lord, with thy precious blood, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, atong topic to sa to? God uses thorns. Okay, doon ay usa ka asawa, mingon na to siyang bana. Sa imong nahuna, kung ako bulag, unsa man ko nga klase nga pagabulag. Mingon kini mo nga bana, ikaw ang usa ka rusas. Iganahan ko lang itong bamisis ba. So, nakutala ko bana, sa akong kinabuhi, kung ako usa ka bulag, unsa mo ko, mingon kini mo ang asawa, ikaw mo'y tulog nga bipilit sa mga rusas. Grabe, no? Kung yung tanong sa verse 7, no, there was given, mingon sa Pablo, there was given to me a turn in the flesh, no? Walay ganahan o tunog, tinoo dili. Kay kung matunog ta, saman, sakit gayon. A turn is considered as a curse of the ground, yet it is a turn of both will pick up a beautiful rose. So taliwala sa turukol igsoon, no, dunay bulak nga mabuswak o magahatag kini og katahong sa mga nga tanom igsoon. So ang Dios pagagamit sa gitawag og mga tunog para kanimong kanako paghimaya diyas iyang katuyuan igsoon. So daghang panahon nga makaduog ka sa walig igsoon na ang Dios nagagamit og ordinaryo nga tao igsoon
aron matuban ang kabubuton sa Dios sa mao nga dapit igsoon. Doon ay mga panahon nga ang Dios nagagamit og usa ka dakong isda igsoon para pasakyan ni Jonah ni adtong panahona. Doon ay panahon nga ang Dios nagagamit og usa ka bata igsoon aron uton ni anak katong libo ka mga tawo igsoon makakaon ni adtong panahona. Og niini gigayon na ang Dios magagamit og usa ka tunog igsoon para ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi may mong rusas sa mga tao nga naas atong palibot igsoon. Amen o diha. Pag ikaw ni Paul, turn the place, it means igsoon, he was suffering. Na siya gitawag og pag-antos igsoon. Og nasayad ko nga katago sa kanato, naka-experience sa gitawag og pag-antos. Amen pa mga diha. Doon ay mga panahon nga nag-antos na dili tungod kay resultas atong mga binuhatan apan binuhatan sa uban nga mga tao igsoon munang nasakitan ta diha sa atong kinabuhi. Ang uban kani naka-experience na. Pero ang uban usab hangtod karon na lang gyapon sa gitawag og suffering diha sa iya kinabuhi igsoon. Kung ang usa ka rusas igsoon walay tunog, dili na siya matawag og rusas. Kuha ninyo? Matawag na niya siya African DC. Ang usa ka durian, dili na siya matawag og durian kung walay tunog. Pwede matawag na siya bumon. Nga naman kay wa may tunog igsoon. So inaw gikaron taknak sa kuntagon, samtang naapatas kalibutan igsoon, naay gitawag og suffering. Na gitawag og pain igsoon nga naman kay normal kayo sa usa ka tawo igsoon nga maka-experience sa gitawag og pain diha sa iyang kinabuhi. Sa ato pa igsoon nga samtang gisakitan ka nga nagpuyo ni kalibutan igsoon, it means napaka nagpuyos kalibutan, wa pakas langit. Kanyo kay kung nangatas langit igsoon, dili na ta maka-experience sa gitawag og kasakitan, dili na ta maka-experience sa gitawag og kanang balatian, dili na ta maka-experience igsoon o pagsulay nga ni sa atong kinabuhi nga naman kay naa naman sa langit. Pero mintas na ta pa sa kalibutan igsoon, maka-suffer kita, maka-experience ito igsoon sa gitawag og pain diha sa atong tagsa ka mga kinabuhi. So ang thirst igsoon, wala naman ka na sulti may tungkol sa physical nga suffering. Kung dili doon ay gitawag og emotional suffering. Mutana ko nyo, kinsa may nagsuffer karon sa gitawag og emotional suffering. Dili physical, kung dili emotional, urag gisamok, imo na huda, urag na balaka ka, dili ka katulog, doon mo na gitawag og emotional suffering igsoon. Nga bisag kung saon mo piyong, di gan mo katulog, mutuwad naman ka, mutakilid naman ka, pero sa gihapon dili ka makatulog igsoon. Nga naman, doon kay naay mga butang igsoon nga nagasamok diha sa imong hunahuna. Doon na po yung mga batanon, labi na sa mga batanon karon. Gay dili mo enter, pero mo enter lang gihapon. Pag-abot sa panahon igsoon, naghilak-hilak na. No? Ingnon dahil na, nganong ni-enter? So ayaw din mo enter para di mo maghilak-hilak. Amen pa? Amen. Labi na sa mga batanon o sa tanang nga nas music team. Music team. So sa itong kalibutan igsoon, doon ay gitawag og distrust diha sa kinabuhi. Doon ay frustration, doon ay infirmity sa atong kinabuhi igsoon. Munay realidad sa atong gipuy-an karon. But remember, God uses thorns igsoon. Kung imo tanong sa kinabuhi ni Paul, doon na siya gitawag og vision. Pero doon na po'y nahitabo ni Paul igsoon. Doon na siya Paul fixation. Naay siya gitawag panan-aon sa ministry sa atong Dios igsoon. Pero doon ay mga butang nga naka-bothered gana kaniya. Aron ito kaniya igsoon, makahimo siya sa iyang ministry. Ang iyang naka-bothered gana kaniya igsoon, kay si Paul samtang nag-ministry siya, grabe ang pagsulay. Dili lamang sa mga kanamitaw pangdakpon siya, batuon siya, kung dili mismo diha sa iyang lawas na siya'y sakit igsoon.
Muna iya gitawag og turn sa ilang flesh igsoon. Pero bisan pa man yan igsoon, si San Pablo wala na diskurahi diha sa iyang kinabuhi. So nagapadayag na muna kana igsoon nga sa atong kinabuhi, sa atong ministry igsoon, tingali makahimuta kanang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Pero doon na po yung mga butang igsoon nga mo bother ganay kanato kining gitawag og balatian nga mo takboy diha sa atong lawas. So dili superman si San Pablo nga yan overcome katong tanan igsoon tungod sa grasya sa Ginoo nga diha sa iyang kinabuhi. Og ingnon ikaw, grasya ra Dios Ginoo igsoon aron atong overcome ang tanang pagsulay nga mohasumag sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Amen pamuliha. God uses thorns igsoon. Primero, God uses thorns to disclose paradise. Mugamit siya sa gitawag og tunog igsoon aron maabli ang gitawag og paraiso. Makita dinhi sa Bible, Christ wear a crown of thorns so that we can reach His throne. So it reminds us igsoon giunsa ta pagluwas sa atong Ginoong Kristo. How He suffered the crown of thorns, not only the thorns igsoon, kundi bisan pa man sa kasakit sa langsam ni atong panahon na. Yun ana ang pagluwas ni Jesus sa pagtasaksa ka mga kinabuhi. Nga naman nga nag-anto siya para kanato igsoon. Aron ikaw ra igsoon makapaton sa gituwag og kaluwasan. Amen ba? Gigapit sa Dios igsoon, nakita ko crown of thorns aron tunguniana igsoon makaadto tas langit nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, atong yung siguron igsoon asa ta padulong sa diyang wabot ang gitawag og kamatayon. Kay kung wala na kibalo nga luwas na igsoon, ignon ikaw nga nasayang ang crown of thorns nga na-experience ni Jesus dito ibabaw sa krus. Ayaw sayang nga ang crown of thorns igsoon diha sa iyong pagduha-duha. Ayaw sayang nga ang crown of thorns igsoon nga na-experience ni Jesus dito ibabaw sa krus doon kay wakay panahon nga nakaliya. Amen pa mo diha? So, atong hatagang importante igsoon ang crown of thorns nga na-experience ni Jesus. Inon kay ikaw, wala ta naluwas doon kay minbro ta sa usa ka simbahan. Wala ka luwasas Ginoo doon kay ang imong ginikanan nangalagad sa Dios. Pero nahimong wabot kanato ang kaluwasan igsoon doon kay dunay manluluwas nga nagdupa dito ibabaw sa krus. Dunay usa ka tawo igsoon nga nagpapurong-purong sa crown of thorns igsoon para kanimod kanako diningtak na sa kabungtagon. Amen po mo diha. So ang mata ko sa kanato igsoon tungod sa gibuhat ni Jesus muadto jud tag langit. Amen ba? Mulay dapit igsoon nga giandam sa atong Ginoong Kristo. God uses thorns to open the windows of heaven. Amen po mo diha. Sa tuwing tanawon kita sa kinabuhi ni Paul sa sinugdanan, si Paul siya ang gitawag og thorns of the church. Nga naman, siya ang buliyagon ni ato mga panahon na. Siya ay nagtaral sa gitawag ng Kristohano ni ato mga panahon na. Pero doon ay panahon igsoon nga kining Pablo nga nahimong thorns sa gitawag Kristohano nagrasyahan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen po mo diha. No? Sa atong kastaksa ang kinabuhi kaniadto dili na karon, no? Mga thorns tas gituwag og katilingban. Kundi man katilingban sa atong panimalay, nahimutang tunog sa atong panimalay, nahimutang tunog sa atong masilingan, nahimutang tunog igsoon sa mga tawo nga nasa atong palibot. Apan salamat sa grasya sa Ginoo igsoon nga naman giusab sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen ba? Nahimutang mga rusas karon. Ha? Nahimutang blessing sa atong palibot.
Nahimutang blessing sa itong mga silingam. Nahimutang blessing son o kahayag. Ngadto sa mga tao nga nakailanan nga ni kanato. Nahimutang lusas sa ilang pananaw igsoon. Amen. Kung imong tanong sa Acts chapter 9 verse 15, nini panahon na igsoon, ningon ang Dios gadto kang Ananias, hala, adto si Paul kay kanang tawana ako na lang pinili. Mingon siya na sa di ko anang tawana. Kay moro pa rin nagpatay sa daghan kay Kristohanon. Basig naniid na ba? Pero mingon ang Dios gadto kang Ananias. Hala adto si Paul. O mingon sa verse 16, chapter 9. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Amen. May bulong ka maikson nga ikaw gipili sa Ginoo. Aron di lang mahayahay kundi musafir punta. Ora di kay taganang musafir no. No, pero inong ikaw ikson part yun na sa atong pagkinabuhi ingon nga kita nangalagad nga na sa Ginoo. Ha? So doon ay mga panahon ikson no nga kanang mga tao nga urag buyagon sa atong pananaw, pero doon ay mga panahon ikson magrasyahan nas Ginoo o usbon sa Dios ang iyang kinabuhi. Amen. Ang kaduha, God uses that thorns that many people to God may return. Or God uses thorns so that many people will return to Him. Amen po mo diha. No? Ang Dios magagamit sa gitawag thorns igsoon aron katong mga tao mahibalik diha sa Ginoo. Amen. Inahin mo tupad. Doon ay panahon nga matunog ka. Di ganahan tunog ay. So, ang Diyos igsoon magagamit o mga tunog o mga problema o mga pagsulay nga mabot nga sa atong kinabuhi aron makalingi ta o makabalik ta diha sa atong pagtuo nganhas Ginoo. Doon ang mga tao igsoon mingon siya, di ko butuog nganhas Ginoo kanang Ginoo kanang magsimba-simba pangwarta lang na. Napay ilang opiring, napay ilang tight size, napay di please, napay ignon ni Sister Nida, ato siya people! Grabe kadaghan. Panapi na. Muna diwa sila panahon sa pagsimba, wala sila panahon sa gitawag o kanang mabinos pulong sa Ginoo ang ilang unahon na igsoon walay Dios. Doon sa katao, di siya mutuog ganas Ginoo. Wagod siya panahon na mutuog simbahan nga naman di siya mutuog Dios. Pero doon ay panahon na igsoon sa Dembebut ang gitawag balatian na nawag siya Dios sa iyang kinabuhi. Muna ginaingon, bisag unsa kataas sa posisyon igsoon, mubalik gina sa simbahan. Taas man naglagbay ng kalbutan na igsoon. Ugwa na tayo panahon para sa Ginoo pray ikaw, whether you like it or not, sooner or later, babalik ka rin. Amen. No? Nga naman, doon kay bisag kung saan na itong likay nga sa Ginoo, doon ay panahon nga ikaw ako mo atubang diha sa Dios igsoon. Sa atong inabuhi, naagyo'y pagsulay. Pero doon ay katuyuan ang Dios sa mga butang nga imong giatubang karon. Ari yung masabta yung nani ba? Doon sa katao nga nasya sa grabe pagsulay, ako ni istorya kanya doon. And he decided to quit. Pero sa mga pa siya ni may quit iksoon, kanang gusto siya mag-istorya nga sa Ginoo. O iyang gigna ng Diyos, Lord, I quit my job, my relationship, my spirituality, I wanted to quit my life. Lord, can you give me good reason not to quit? Na-surprise siya sa tubag sa Ginoo. Kaya mingon ang Diyos nga kaniya, you see the fern and the bamboo seeds? May tubag kini mo nga tawag, yes Lord. Mingon ang Diyos, when I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I give them light, I give them water. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant green covered the floor.
yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit in the bamboo. Second year, kaduhang tuig, the fern grow more vibrant and plentiful. Again, nothing came from the bamboo seed, but I did not quit on the bamboo. Pagka-ikatulong katuig, there was still not from the bamboo seed, but I would not quit. No, salamat sa Ginoo nga ang Dios wala misurrender dayon sa atong kinabuhi. Sa ikapat nga tuig, there was nothing from the bamboo. Then, in the 5th year, tiny sprout emerged from the earth, compared to the fern was seemingly small and insignificant. But 6 months later, the bamboo rose to over 100 feet tall. It had spent the 5 years growing roots. Di katungo nga roots iksong give it what needed to survive. Sa ito pa iksong nga ang mga katuigan bitaw nga urag way nakita nga sa itong kinabuhi iksong no? Gipagamot ng diaitas Ginoo. Para ang iyang katuyuan iksong moabot nga nis ato sa taksa ka mga kinabuhi. So don't compare yourself iksong to others. The bamboo had a different purpose from the fern, yet both make the forest beautiful. Amen ba? So, lain-lain tayo son, lain-lain tayo gilakwang. Lain-lain ang tawag sa Dios kini sa sa kinabuhi son. So ayaw i-compare ang imong kagalingon. Uy, wa mo ko gamitas Ginoo, wa mo ko kalagran na dala sa Ginoo prin mo ko kay son. Dunay panahon, dunay right time ang Dios diha sa imong kinabuhi. Tingali dunay mga tao nga imong kita, dugay na nangalaga sa Ginoo pero wa may natabo siya kinabuhi. Igsoon gusto sa Ginoo nga mogamot pagyud na siya igsoon. Aron mo pud ana mahimo siyang mas taas pagyud, no? Nga pagagamiton diha sa atong Dios. Doon natay time sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Matod pa sa Bible, in everything, no, dunay asa tanang mabutang igsoon, doon natay tagsa-tagsa ka mga panahon. Mayroon sa Isaiah 60 verse 2 dito, sa igsoon niya, when the time is right, the Lord will make it to happen. Amen ba? Akong hinahin niyang people, doon ay panahon na gabiton Ginoo Ginoo, pero magsugod diha sa inyong balay. Kung gusto mo mahimong blessing ngadto sa inyong classmate, ngadto sa mga tao nga sa inyong sa gawas, primero mahimong kang blessing diha sa inyong balay, diha sa inyong pamilya, diha sa inyong mama at papa. Una pagagabiton nga anak sa Ginoo. Kaya inyong ikaw, di kita mahimong epektibo nga gamiton sa Ginoo kung mismo sa atong balay soy grabe ta kabuyagon. Amen ba? No? So dili panahon igsoon nga ang Dios magagamit kan mo labaw pa sa nagtindog sa inyong atubangan igsoon. Nga naman kay dunay right time ang Dios para mature ka sa imong pagpangalagad nga na sa Ginoo. O mahitabo lamang ka na kung imong i-entrust ang imong kinabuhi diya sa Dios igsoon. Kalipay ko nga sa din nagtanong ko sa Facebook bitaw si Arian, no? Si Arian nakadaog, ano sa din nadadaogan pa, Arian? Mutoy right time niya. Pero sa buka mo daw ka pa. Pero yung kita isodin sa right time. Usay masilos ko, bright kaya sila bahala kung nagkanwa. Pero ino ko ikaw, na kay imong kaugalingon. Nga gusto ipabuhat sa Dios diya sa imong kinabuhi. Kaya na imong kamoy, nilutan niya mo ito karoy, pero ino ko ikaw. Doon ay right time ang Dios, magagamit ka mo sa lain nga mga pamagi. Munang ayaw pagkadiskurahe o yung ana pagkakaroon. Kaya doon ay right time ang Dios sa pagkasatag sa kamakinuwi. Manito kilang tanan?